Sa pagsilay dito nila Ka Andres, mabilisan din naman nila itong sinalubong. Hawak-hawak ang kanilang mga tabak. Kahit papaano, naging malakas ang loob nilang makipaglaban noon dahil sa walang mga alaga ang naiwan ng mga tiray. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang napatigil ang kanilang paglalakad nang biglang masipat nila ang pagsilabasan ng mga itim na kaluluwa sa bawat kubong naroon. Maging ang mga nakakulong na biktima ng tiray ay nilalabasan din ng mga kaluluwang itim nang sa hindi malamang dahilan. Nang masipat ito ni Pipeng, tanging pagkaawa lang naman ang kanyang naipakitang ekspresyon sa mga biktima habang nagwiwika ng tuluyan na silang nawala ng pag-asa sa buhay. Marahil nga'y totoo na ang lahat ng nilalang ay kayang tirahan ng mga demonyo kapag nagawa na nilang sumuko sa kanilang pananampalataya at pananalig. Nang marinig nila Ka Andres ang sinabi nito, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang pagramdam sa buong paligid. Naging kumpirmasyon din sa kanila noon ang sinabi ni Pipeng upang kitila ng buhay ang lahat ng nilalang na naroon. Wala silang pakialam kung biktima pa ito ng mga tiray dahil sa maaaring nasapian din ng mga ito ng mga masasamang espiritu. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman nila ang pagtuwad ng iilan sa mga tiray na para bang nakikipag-usap sa lupa. Hindi naman nila naunawaan ang sinasabi ng nilalang sa kadahilanang gumagamit ito ng dialektong hindi nila alam. Nasaan ang pinuno ninyo? Tanong dito ni Ka Andres. Pinuno? Dito sa baryo namin, wala kaming supremong kinikilala. Saan ba ang punta ninyo at parang naliligaw ata kayo? Sagot naman ng isang tiray na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagpapalit anyo sa kabila ng kanyang mga nag-aangil na mga kasama. Animoy sa lahat ng tiray na naroon, yun lamang ang kalmadong nakikipag-usap sa kanila. Dahil sa pangyayaring yun, doon na pagtanto nila Ka Andres na maaaring ang nilalang na kanilang kausap ang siyang pinakamalakas sa kanilang uri. Sa pagpapatuloy ng kanilang pinag-uusapan, hindi na nga nagawang makapagpigil ng isang tiray na naroon. Habang sila ay nag-uusap, bigla na lamang itong tumalon sa kanilang harapan at mabilisang sinunggaban si Magno. Dali-dali namang tinulungan ni Ka Andres ang ama ni Pipeng nang masipat nitong bumagsak na sa lupa habang sinasalag ng kanyang tabak ang napakatalas na pangil ng nilalang. Paglapit ni Ka Andres sa ama ni Pipeng, mabilisan niya namang sinapak ang tiray na siyang naging hudyat ng kanilang paglalaban. Hindi naman noon nagawang makapagpalit anyo ni Magno dahil sa hindi niya pa natutupad ang kinakailangan niyang ritual. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, pagulong-gulong na sila sa lupa hanggang sa bumangga sila sa isang patay na puno. Paglapat ng kanyang balat sa punong yon, bigla namang nakarinig siya ng mga pagsisigawan sa loob ng katawan nito. Hindi man alam ni Magno ang nangyayari, subalit alam niyang ang kanyang narinig ay sigaw ng isang ordinaryong tao. Maya-maya pa, bigla naman niyang natakasan ang tiray sa pamamagitan ng pagsiko dito ng ilang ulit. Nang tuluyan na siyang makawala, agad naman niyang kinuha ang isang bulaklak sa kanyang bulsa at mabilisan itong inusalan.
Sa pagbangon ng tiray, laking gulat na lamang nito nang makita niya ang ibang kaanyuan ni Magno. Ano ka? Sino ka? Lumayo ka sa akin! Sigaw ng tiray habang patuloy nitong tinatakpan ang kanyang mga mata. Nang marinig ni Magno ang sinabi nito, ay sumagot naman ito ng, "Hindi lang kayo ang may pangalawang anyo, at mas lalong hindi lang kayo ang merong hindi masukat na lakas. Ngayong nakita mo na ang kaanyuan ko, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan niyang pagsunggab sa tiray upang kitilan yon ng buhay. Nang masipat ito ng ilang kaluluwang nasa paligid, agad naman siya nitong pinaikutan upang pagtulungan. Kasabay ng pag-ikot nito sa kanya, ay siya namang pagbalot ng kadiliman sa kanyang mga mata. Kahit saang dako lumingon si Magno, hindi niya nagagawang makasipat ng kahit na anong bagay. Patuloy din siya noong naglalakad ng dahan-dahan, subalit ramdam niya ang walang katapusang kadiliman. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang marinig niya si Pipeng na nagwiwika ng, "Tay, huwag kang matakot at mabahala. Kahit anong kadiliman ang bumalot sa atin, lagi mong tatandaan na merong liwanag na magbibigay sa atin ng patnubay at daan." Nang marinig ni Magno ang sinabi ng kanyang anak, dali-dali naman siyang lumingon sa kinaroroonan nito. Pagsilay niya kay Pipeng, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang bathalang gumagabay sa kanyang anak na labis-labis na nagliliwanag. Pinaiikutan din noon ang balat ni Pipeng ng mga nagliliwanag na insekto na patuloy lumalabas sa itlog ng reyna ng mga langgam. Matapos niya itong masilayan, agad naman niya itong nilapitan upang samahan. Sa puntong yon, tanging silang dalawa na lamang ang nagkatagpo sa lugar na yon na siyang labis nilang ikinabahala. Ang inaalala kasi noon nila Pipeng ay ang maaaring mangyari sa kanyang ina kapag nawala na silang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang nagsilitawan sila ka Andres na abalang-abala pa rin sa pakikipaglaban. Ang iilan sa mga kaanib ng kanilang pangkat ay malubha na din ang mga natamong sugat dahil sa lakas na ipinamalas ng mga tiray. "Magno! Tulong! Hindi namin sila kaya!" Sigaw ni Ka Andres. Matapos nitong sumigaw, agad din naman itong naglaho sa kanyang paningin. Maging si Pipeng noon ay naglaho na rin na parang bula na siyang labis niyang ikinatakot. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang napatigil nang maramdaman niya ang pagtagos ng isang napakatulis na bagay sa kanyang tagiliran. "Ilusyon lang yun. Naniwala ka naman." Wika ng tiray na nakayakap na sa kanya. Nang maramdaman ni Magno ang paglapat ng balat nito, ay dali-dali naman niya itong hinagkan upang hindi na ito tuluyang makatakas. Kahit sumusuka na siya ng dugo noon at dahan-dahang nanghihina, patuloy pa rin niyang tinatataga ng kanyang sarili upang hindi maging pabigat sa kanyang mga kasama. "Huwag kang pakakampante! Hindi ka pa nagwawagi!" Sagot naman dito ni Magno. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-usal niya ng sumpa sa kanyang tabak habang dahan-dahan itong iniihipan. Pilit man noong magpumiglas ang tiray, hindi nito nagagawang mapangibabawan ang lakas na taglay ni Magno. Nang matapos na ito sa kanyang pag-ihip,
Mabilisan naman niyang itinarak sa likod ng tiray ang daladala niyang bolo. Sa puntong tumagos na yon sa buto ng nilalang, ay siya namang pagbitaw dito ni Magno. Hinayaan na lamang niya ito hanggang sa dahan-dahan na yung nawawala ng lakas. Maya-maya pa, nagsipulasan na din ang mga itim na kaluluwang nakapalibot sa kanya dahil sa pagkawala ng utos na nagmumula sa tiray. Sa pagkawala ng mga ito, ay doon nakita ni Magno ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang mga kasama. Patuloy pa rin itong nakikipaglaban sa grupo ng tiray, habang ang mangilan-ngilan naman ay tangan-tangan na ng ibang nilalang. Sa 5 antingerong binuo nila Magno, 2 na ang nalagas noong mismong oras na yon. Ang kanyang anak naman at asawa, patuloy pa rin kinakaharap ang 2 tiray na paulit-ulit na sumusunggab sa kanila. Hindi naman ito gaanong nakakapagbigay ng pinsala kay Pipeng, gawa ng naroon ang kanyang gabay na patuloy na nakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang nakita ni Ka Andres na tumalon sa isang patay na puno habang inihahanda ang kanyang tabak. Paglapag nito sa lupa, agad namang humiwalay ang isang braso ng tiray na pilit sinalag ang pag-atake nito. Matapos yan, dali-dali namang pinalibutan si Ka Andres ng mga itim na kaluluwa hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya ito makita. Ka Andres? Nasaan ka? Sigaw ni Magno. Mamamatay na yun. Walang nakakatakas na nilalang sa bagsik ng aming pinuno. Wika ng tiray na nakabulagta na sa lupa. Nang marinig ni Magno ang sinabi nito, dali-dali naman niya itong nilapitan at walang sawang tinadyakan. Paulit-ulit niyang inapakan ang pagmumukha nito hanggang sa tuluyan na itong hindi makilala. Nang wala ng lakas ang tiray na yon upang gumalaw, agad naman niyang binunot ang nakabaong tabak nito sa likod upang masiguradong nalagutan na nga ito ng hininga. Buhay ka pa sana kung hindi ka na nagsalita. Wika dito ni Magno. Matapos ang mga pangyayaring yun, mabilisan naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan nila Pipeng upang mabigyan niyo ng tulong. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ng mga ito, napansin niya ang dahan-dahang pagkasukol ng kanyang mga kasama. Wala nang nagawa noon ang mga albularyo kung hindi ang magkumpulan sa kinaroroonan ni Pipeng. Kahit gano'n na ang nangyayari, tiwala pa rin si Magno sa mga ito. Gawa ng alam niya ang kakayahan ng mga napili nilang albularyo. Ayon sa kanya, kung mga ordinaryong antingero lamang ang naroon sa lugar na yon, ay sigurado siyang hindi ito aabutan ng minuto kapag nagawa na nilang makaharap ang mga tiray. Dagdag pa ni Magno na kung susumahin ang lakas nito sa mga ordinaryong aswang, ay halos kapantay ng lakas nito ang 5 aswang na pinagsama-sama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, walang patid naman ang paghabol sa kanya ng mga itim na kaluluwa upang siya ay muling bulagin at ilayo sa kanyang mga kasama. Hindi naman ito hinayaan ni Magno, gawa ng labis siyang kinakailangan ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay naman siyang nakalapit sa lugar na kinaroroonan nila Pipeng. Gasgas manoon ang kanyang mga tuhod dahil sa mga nagsisitalasang sanga ng mga buwal na puno. Hindi niya ito ininda, alang-alang sa kanyang pamilya. Pipeng, ayos ka lang ba? Wika ni Magno habang naghahabol ng kanyang hininga.
Kasabay ng pag-wika nito ay siya namang mabilisang pagsunggab sa kanya ng tiray na siyang naging sanhi upang muli silang magbuno sa lupa. Nang masipat ni Pipeng ang mga pangyayari, agad naman niyang tinulungan ng kanyang ama sa abot ng kanyang makakaya. Maging ang ina niya noon ay tumulong na din sa kadahilan ng alam nitong hindi nila kakayanin ang 3 tiray na nagtutulong-tulong. Hindi kami papayag na maabot ng albularyo ang antas na aming kinakatakutan. Hanggat bata pa ang ugat, kailangan ng patayin, alang-alang sa kagustuhan ng aming angkan. Wika ng tiray habang patuloy nitong inuundaya ng saksak si Magno. Nang marinig naman ni Pipeng ang sinabi nito, walang sabi-sabi, kinuha niya ang tabak ng kanyang ina at dali-daling sinugod ang nilalang. Sumanib na din sa kanya noon ang kanyang gabay na bathala upang mas lalong palakasin ang kanyang pangangatawan. Nagkaroon din siya noon ng abilidad na kasing tibay ng isang bihasang mandirigma na siyang labis na ikinagulat ng mga nilalang na naroon. Sa paglapit ni Pipeng sa 3 tiray, nagawa niya itong maputulan ng binti at ulo ng walang kahirap-hirap. Dahil sa bilis nitong ipinamalas, ay nagiging mabagal na para sa kanya ang pagtakbo ng oras. Kahit ang mga itim na kaluluwa noon hindi na nagagawang masilayan ni Pipeng sa kadahilan ng nahihirapan silang sundan ng bawat galaw nito. Maya-maya pa, bigla namang tinungo ni Pipeng ang kinaroroonan nila ka Andres upang bigyan ito ng tulong. Pipeng! Lumayo ka rito! Masyadong mapanganib ang mga tiray! Wika ni ka Andres habang patuloy siyang hinahawakan ng mga nilalang. Halos bumauna sa kanyang katawan ang mga kuko ng tiray sa bawat pagsunggab na ginagawa ng mga ito. Naging manhid na dinoon ang katawan ni ka Andres dahil sa labis na pagod na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig sa kanyang mga mata ang nagliliwanag na kulay asul na mga mata ni Pipeng. Huwag kang mabahala, Andres. Hawak ko ang lahat ng kilos ng aking raha. Walang mangyayari sa kanya, kaya maging panatag ka. Isipin mo ang iyong dapat gawin upang mailigtas ang iilan niyo pang kasama. Samahan mo ko, Andres, at tatapusin na natin ang digmaang ito. Wika ng bathala. Nang marinig ni ka Andres ang sinabi nito, agad naman siyang nabigyan ng pambihirang lakas upang mas lalong magpursige na magapi ang mga demonyo. Sa konting tulong noong ibinigay sa kanya ni Pipeng, nagawa niyang makawala sa pagkakahawak ng mga ito at mapatay ang iilan sa kanyang kalaban. Dahil sa mga nangyari, doon na dahan-dahang nagalit ang pinuno ng mga tiray sa kanila. Isang kisap mata lamang noon ang pagitan, bigla nitong tinawag ang kanilang mga alagang nilalang upang makatuwang nila sa digmaan. Sa paglabas ng mga ito sa patay na puno, laking gulat na lamang nila Pipeng nang masipat nilang mas triple na ang dami ng mga ito. Halos iba't ibang hayop ang nakikita nila sa paligid na merong taglay na kakaibang abilidad. Marami ding pumasok at lumabas na kaluluwang itim sa mga ito na siyang labis naman nilang ikinabahala. Kasabay ng mga pangyayaring yon ay ang mabilisang pagturo sa kanila ng pinuno ng tiray. Agad namang sumugod ang mga nilalang sa paligid habang patuloy itong umaangil. Maya-maya pa, nasipat naman nila Pipeng ang pagsugod ng pinuno ng kanilang kalaban habang dahan-dahan itong nagbabago ng anyo.
paglalarawan ni Pipeng sa nilalang na yon ay halos maihahalin tulad mo lamang ito sa isang bruha kung titingnan na merong mahabang mga balikat. Butot balat din ang buong katawan nito at halos tumagos na sa mga balat ang mismong buto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napailag noon sila Pipeng nang masipat nila ang mabilisang paglapit sa kanila ng nilalang. Pangisi-ngisi pa yun habang patuloy silang inuundaya ng saksak ni Ka Andres. Sa kasamaang palad, bago sila tuluyang makalayo sa nilalang na yon, bumaon ang pangil nito sa kanang binti ni Ka Andres na siyang naging sanihi upang magsisigaw ito ng malakas. Pilit nitong iginagalaw ang kanyang katawan kahit patuloy na siyang hinihila ni Pipeng. Hindi naman siya noon maaaring hilahin ng mabilisan dahil sa napakaraming matutulis na kahoy sa buong paligid. Maya-maya pa, tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Ka Andres nang masipat niyang niluno ng buhay ang ilan sa mga antingerong sumama sa kanila. Hindi na nakalaban ang mga ito dahil sa tigal pong bumaon na mismo sa kanilang mga kaluluwa. Habang pinagmamasdan nila itong niluluno ng mga nilalang, tanging pagsumpa lang naman ang nabitawan ni Ka Andres at ni Magno. Ka Andres, ako na ang haharap sa mga yan. Mas mainam na bantayan mo na lamang ang aking ina upang walang mangyari sa inyong masama. Ipagpaubayan niyo na ho sa akin ang labanang ito. Paalam ni Pipeng. Nang marinig ni Ka Andres ang sinabi nito, tumangulang naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Si Magno naman noon ay patuloy pa rin sa paghataw ng kanyang tabak para hindi sila mapaligiran ng mga kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan namang nakikipaglaban si Pipeng sa iilang mga asong patuloy siyang hinahabol. Panayang ginagawa nitong pagsunggab sa kanya, subalit hindi ito gaanong umuubra dahil sa husay ng paggamit ng tabak ni Pipeng. Nang tuluyan na siyang makalapit sa pinuno ng mga tiray, agad niya naman itong inuntaya ng kanyang tabak ng mabilisan. Paulit-ulit niya itong inuundaya ng saksak upang hindi ito makagawa ng hakbang para siya ay unahan. Subalit sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bigo siyang tamaan ang nilalang na yon dahil sa pagiging maliit ng kanyang pangangatawan. Mahusay ang bathalang gumagabay sa iyo, Albularyo. Ngunit kahit ganyan na ang taglay mong lakas, wala ka pa ring panama sa kakayahan ko. Humanda ka. Ako naman ang susugod. Wika ng tiray. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman siyang napaatras ng bahagya upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Hindi siya noon nagpadalos-dalos sa kanyang mga ginagawa sa kadahilan ng maaaring malagay sa peligro ang buhay ni Pipeng kung sakaling tamaan ito ng isang malubhang sugat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa paligid, panay naman ang pagsugod sa kanya ng iba pang nilalang upang siya ay lituhin. Alam niyang hindi makakasabay ang mga yun sa kanyang bilis na taglay, kung kaya't pinili niyang wag na muna itong pansinin. Nang masipat niya ang pagsugod ng pinuno ng mga tiray, mabilis naman ang kanyang pagtakbo upang salagin ang gagawin nitong pag-atake. Habang hindi pa sila gaanong nagkakalapit, dahan-dahan namang inihanda ni Pipeng ang kanyang armas. Nang masipat niyang matulis na buto ng tao ang armas nito, doon na niya inumpisahang basahin ang galaw ng kanyang kalaban. Ayon kay Pipeng, na ang pinakasusi upang mapagtagumpayan ang isang duelo ay kinakailangan mong mahulaan ang iniisip na galaw ng iyong katunggali.
kapag nagawa mo ang bagay na yan, paniguradong walang tsansa manalo sa'yo ang iyong kalaban. Natutunan niya ang bagay na yon noong minsan siyang pumasok sa silid na naglalahad ng memorya ng dati niyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, nagagawa namang makipagsabayan sa kanya ng kanyang kalaban. Paulit-ulit niyang hinuhulaan ang susunod nitong pag-atake, subalit hindi niya ito nagagawa dahil sa pabago-bago nitong estilo sa paggamit ng kanyang armas. Matagal ko nang alaman tungkol sa iyo, Albularyo. Hindi ako kasing tanga ng aking mga ninunong na paslang mo. Mula pa noon, alam ko na ang lahat ng pamamaraan na maaari mong gamitin laban sa amin. Ilang dekada akong nagsanay, Albularyo, para sa oras na ito. Wika ng pinuno ng mga tiray. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang patuloy nitong pag-unday sa kanya ng napakatalim na buto ng tao. Wala namang nagawa noon si Pipeng kung hindi ang umilag at maghintay ng tamang pagkakataon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang napatigil ang nilalang nang makakita ito ng isang napakaliwanag na bagay sa likod ni Pipeng. Dahil sa pagkawala nito ng depensa sa kanyang sarili, kung kaya't nagawa niya itong malapitan habang walang sawang pinaghahataw ng kanyang tabak. Hindi na nakapalag noon ang pinuno ng mga tiray dahil sa sinigurado na ni Pipeng ang pagkamatay nito sa ataking kanyang ginawa. Nagsanay ka pa naman. Simpleng salamangka lang palang makakatalo sa'yo. Wika ni Pipeng habang pinagmamasdan ang walang buhay nitong katawan. Nang masipat ng kanilang mga alaga na tuluyan na silang nalipol, wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang magsipulasan sa iba't ibang direksyon. Nawasak na din noon ang mga kubong nakatayo sa buong paligid na para bang sumabay ito sa pagkamatay ng kanilang mga pinagsisilbihan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagbalik ni Pipeng sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang, nakita niyang nakaratay na sa lupa si Ka Andres. Ang ama naman niya noon ay bakas sa pagmumuka ang sakit ng mga sugat niyang nalagyan na ng benda. Ka Andres, ayos lang ho ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Magno. Ayos lang ako. Ang mga kasama natin, meron bang nakaligtas? Nanghihinang sagot naman ni Ka Andres. Nang marinig ni Magno ang sinabi nito, ninais na lamang niyang umiling habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa pagsipat dito ni Ka Andres, alam na niyang wala nang natira sa kanyang mga kasama. Maya-maya pa, napagpasyahan na nilang lumabas na sa lugar na yon upang ipagbigay alam sa kanilang mga kanayon ang magandang balita. Akala nila doon na nagtatapos ang kalaban nilang lahi, ngunit sila'y labis na nagkakamali. Habang tumatalikod pa lamang noon sila Pipeng, bigla naman silang nakarinig ng mga pag-ungawan di kalayuan sa mga kubong nasira. Okay, grabe sobrang angas no? Parang walang katapusang bakbakan talaga ito parang dire-diretso eh. Pero para hindi kayo mabitin, sunod kagad natin yung 9. Yun lang. Salamat.